Ang ministro ng digmaan ng Estados Unidos, si Pete Hegseth, ay gumulat ngayon sa mga kaalyado at kalaban. Gusto ng Estados Unidos na mapagtanggol ng Ukraine ang sarili laban sa mga Ruso at gagawa sila ng paraan para maibigay ang mga kailangan nito. Para dito, agad inihayag ng Estados Unidos ang pagpapalawak ng produksyon ng bala at kadamitang militar. Sa ganitong pahayag, nagsalita si Hegseth na yon sa forum tungkol sa seguridad na Shangri-La Dialogue sa Singapore. Mahalaga ring lumabas ang pahayag na ito matapos aminin ng Estados Unidos at Russia na natigil na ang usapan sa kapayapaan sa Ukraine. Higit pa dyan, biglang inamin ni Pete Hegseth na ang Estados Unidos ay natututo mula sa Ukraine sa paggamit ng mga drone sa digmaan. Sinabi ni Hegseth na tumulong ang Sina at Russia sa mga Iranian sa pag-atake sa abyasyong Amerikano sa gitnang silangan, kaya nananawagan ng Estados Unidos sa mga kaalyado nito sa Asya. Naghahanda para sa laban sa China. Maglan ng mas malaking pondo sa armas para maging handa sa digmaan kontra Beijing. Kasabay nito, sinabi ng Sina na pabor sa kanila ang pagpapatuloy ng digmaan ng Rusya at pagkasira ng sarili nitong ekonomiya. Mas detalyado nating tatalakayin ang mga magulong paksang ito sa episode na ito. Ako si Alexei Pechi. Tara, pag-usapan natin ito. Bago tayo magsimula, mag-subscribe muna kayo sa channel na ito. Mag-like din kayo sa episode na ito, mag-iwan ng kahit anong komento sa ilalim ng video at mag-subscribe din kayo sa aking Telegram channel na Pechi News. Ang link nito ay nasa description ng video na ito. Kaya, ang ministro ng digmaan ng Estados Unidos ng Amerika na si Pete Hegseth ay pumunta sa Security Forum na Shangri-La Dialogue sa Singapore upang gulatin ang lahat, pati mga kaalyado at mga kalaban. Uumpisahan ko sa sinabi ng Pentagon na bigla nilang inihayag na gagawin nila ang lahat ng posible para matiyak na may lahat ng kailangan ng Ukraine para sa kanilang depensa laban sa mga Ruso. Nais ng Estados Unidos na matiyak na kayang ipantanggol ng Ukraine ang sarili at hahanap sila ng paraan para matiyak ito ayon kay Pete Hegseth, pinuno ng Pentagon, sa panayam ng DRM News. Pinaalalahanan siya na mamamahayag na humiling kahapon si Pangulong Volodymyr Zelensky ng dagdag na misail para sa Patriot system at tinanong kung tutugunan ito ng Estados Unidos. Sumagot si Pete Hegseth, "Pakinggan ninyo, binababago namin ang paraan ng paggawa ng lahat ng mga uri ng mahalagang bala at armas na ito upang matiyak na ang aming mga kumpanya ay hindi lang basta magdadagdag ng kaunti kundi mas marami pa sa buong saklaw. Kung saan kami makakatulong sa Ukraine, gagawin namin ito. Kung saan namin kayang bigyan ng pagkakataon ang Europa na gumawa ng mas marami, ibinibigay namin ang oportunidad na iyon." Nai-inspire ako sa dedikasyon ng Europa sa layunin. Kung titingnan ang kabuang halaga ng pera na nagastos, naging aktibo ang Europa at ang Ukraine ay hindi naman naging mas mababa. Kung tutuusin, mas naging epektibo pa nga sila sa prosesong ito. Gusto namin kaya nilang ipagtanggol ang sarili nila at gagawa kami ng paraan para matayak ito. Gumawa ng lahat ng uwi ng mahalaga para matiyak na ang ating mga kampanya ay hindi lang kaunti ang ihatid. Kundi marami talaga. Binabago namin ang saklaw. At sa abot ng aming makakaya, kung saan kami makakatulong sa Ukraine, ginawa na namin kung saan namin kayang bigyang kakayahan ang Europa na gumawa pa, ginawa na rin namin. Ako'y nabibigyang pag-asa ng dedikasyon ng Europa. Kung titingnan mo ang dami ng perang nagastos, umangat ang Europa at ang Ukraine ay naging kasing epektibo kung hindi man mas epektibo sa proseso. Kaya gusto namin magawa nilang ipagtanggol ang kanilang sarili at hahanapan namin ng paraan para magawa ito. At hindi pa doon nagtatapos. Dagdag pa, sinabi ni Pete Hegseth na dati ring tutol sa pagtulong sa Ukraine na wala namang may tutulong ang Ukraine sa atin kaya hindi rin daw natin ito tutulungan. Nabanggit niya na sa paggawa ng mga drone, magpapatuloy ang Estados Unidos sa pag-aaral mula sa karanasan ng Ukraine sa labanan. Mahalaga raw hindi ang sopistikadong sistema, kundi ang kakayahang mabilis itong palakihin at iangkop bawat linggo. Narito ang kanyang sinabi. "Ibig kong sabihin, ganito kabilis mag-adapt ang drone tech. Pero kung isa sa alang-alang na kailangan nating gawin pareho, dapat tayong magkaroon ng mga mahusay na sistema na kayang gawin sa larangan ng otonomiya ang mga bagay na tanging Amerika lang ang nakakagawa. Kasabay nito, kailangan natin ng komponent ng napapalitang sistema na naging epektibo sa magkabilang panig. Pero ang dami nating natutunan mula sa Ukraine tungkol sa kung paano sila kumikilos. Kasama na rito ang FPV. Mahalaga dito ang isang bagay. Isang linggo lang ang nakalipas, sinabi ng kalihim ng Estado ng Amerika na si Mark Rubio na halos umatras na ang Amerika sa negosasyon para tapusin ang digmaan ng Russia laban sa Ukraine.
At kahapon, Mayo 29, inamin ni Vladimir Putin na oo, totoo, lahat ng negosasyon ay nakapos. Ibig sabihin nagpasya ang lahat na ipagpatuloy ang labanan. Mahalaga ring hindi maging walang kabuluhan ang mga salita ni Pete Hegseth. Pero interesante, pinalawak ni Hegseth ang mapanlabang retorika ng Estados Unidos. Ang pagsisikap na palakasin ang Ukraine ay bahagi lang ng isang pandaigdigang programa, masasabi ko. Sa White House, pinagginalaan nila, ito ay isang diplomatikong pahayag, napakaingat, pinagginalaan nila na tinulungan pa rin ng China ang Iran sa digmaan. At hindi lang tumulong, may particular pang kaso. Ayon sa NBC News, sinusuri ng mga Amerikanong investigador ang posibilidad na gumamit ang Iran ng sandatang Chino para pabagsakin ang isang particular na fighter jet ng US F-15 Strike Eagle noong panahon ng labanan sa Iran. Posibleng nagbigay din ang Beijing ng sistema para sa maagang pagtukoy ng mga eroplano sa Tehran. Napagpasyahan ng mga Amerikano na ang F-15 fighter jet na pinabagsak sa timog-kanlurang bahagi ng Iran ay malamang na tinamaan ng Chinese na missile mula sa Portable Air Defense System. At bukod pa rito, sa simula ng sigalot, maaaring nagbigay ang China sa Iran ng long-range radar station para sa maagang babala na kayang matukoy ang mga stealth na eroplano na idinisenyo para makaiwas sa radar detection. Sa publiko, nagunyari ang White House na parang wala umanong masamang nangyari. Na parang walang masamang nangyari umano. Halimbawa, sa White House, bilang tugon sa tanong ng mga mamamahayag ng NBC News, tinukoy nila ang kamakailang pahayag ni Trump. Kung saan iginiit niya na tiniyak sa kanya ni Xi Jinping na walang supply ng armas mula China papuntang Iran. Sinabi ni Trump na walang supply ng armas mula China papuntang Iran. Sabi niya, at ito ay CP, ipinangako ni Pangulong Xi na hindi siya magpapadala ng armas sa Iran. Napakahalaga ng pangakong ito. Nagtiwala ako sa kanyang salita at nagpapasalamat ako sa kanya para dito. Pero ang pampublikong bahagi ay isang bagay at ang nangyayari sa likod ng mga pinto ay ibang usapan. Nanawagan si US Defense Secretary Pete Hegseth sa mga kaalyado sa Asia na taasan ang gastusing militar bilang paghahanda sa digmaan kontra China. Narito ang kanyang pahayag. May makatwirang pag-aalala sa lumalakas na kapangyarihang militar ng China at paglawak ng kanilang aktibidad sa rehiyon at sa labas nito. Maaring masira ang balanse ng kapangyarihan kung may bansang magdomina sa Pasipiko. Walang bansa, kabilang ang Sina, ang maaring magdikta ng kanilang hegemonya at ilagay sa panganib ang seguridad o kasaganaan ng ating bansa at ng ating mga kaalyado. Sinabi ni Hegseth na inaasahan ng Estados Unidos na taasan ng mga kaalyado at kasosyo tulad ng Japan na kilalang mapayapa ang gastusing militar sa 3 hanggang 3.2% ng GDP. Ayon sa kanya, plano ng mga bansa sa reyon na mag-invest ng halos $1.5 trilyong para palakasin ang kanilang sandatahang lakas. Ngunit nais ko ring banggitin na sa kabilang banda, inulit ni Pete Hegseth ang posisyon ni Pangulong Donald Trump ng Estados Unidos tungkol sa pangangailangan ng mas makatarungang pamamahagi ng gastusin sa depensa sa pagitan ng mga kaalyado. Sabi pa niya, tapos na ang panahon na sinusuportahan ng US ang depensa ng mayayamang bansa. Kailangan natin ng katuwang, hindi protektorado. Hindi magiging matatag ang alyansa kung walang pantay-pantay na pamamahagi ng responsibilidad. Hindi tayo magkakaroon ng matatag na alyansa kung hindi lahat ay tatanggap ng kanilang responsibilidad. Walang pagiging palamunin. Kasabay nito, positibo niyang pinuri ang ambag ng Timog, Korea, Australia, Pilipinas, Singapore, Malaysia, Thailand at Hapon sa pagpapatibay ng seguridad sa riyon. Ngunit kapansin-pansin na ang mismong China, kahit pinalalakas nito ang kanilang puwersang militar, ay ginagamit pa rin ang mabangis na Rusya bilang isang pambangga laban sa kanluran. Siyempre, ito kasi ang mga tao na ang kaya lang gawin ay magmina ng likas na yaman at makipagdigma. Wala na silang ibang silbi. Ang totoo niyan, may mga obetibong dahilan ng Rusya kung bakit hindi nito tinatapos ang digmaan laban sa Ukraina. Tungkol ito sa ekonomiya, hindi sa bansang ganap ng isinailalim sa kalagayang pangdigma. Ibig sabihin, sa kasalukuyan, ganap ng nasa kalagayang pangdigma ang Rusya habang unti-unting nawawala ang sibilyang sektor ng ekonomiya. At ang nag-iisang nakikinabang dito ay ang China. Ngayon, talagang nasisiyahan ang Sina sa katotohanan ito na unti-unting namamatay ang sibilyang ekonomiya sa Rusya na ganap ng lumilipat ang Rusya sa kalagayang pangdigma. Gusto ng Sina na tuluyang mawala ang sibilyang ekonomiya ng Rusya. Bakit? Существование. Почему?
Dahil kayang punuin ng produktong Tsino ang pamilihan ng Rusya at makuha ng mas mura ang hilaw na materyales doon. At magpapatuloy pa rin ang Rusya sa pakikipagdigma laban sa buong NATO. Dito ako maglalagay ng tuldok. Isulat ninyo ang inyong opinyon at mga konklusyon sa mga komento sa ilalim ng episode na ito, mag-subscribe sa channel, pindutin ang kampanilya at huwag kalimutang mag-like. Bukod pa rito, kung gusto ninyong suportahan ang trabaho ng YouTube channel na ito, maaari ninyo itong gawin sa pamamagitan ng kahit anong donasyon gamit ang mga link at detalye sa description ng video na ito o sa QR code na makikita sa inyong mga screen. Yun lang po, ingatan ninyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat.